Sa ang bawat isa, kumusta? Si Jaira, kumusta? Diyan na si McCoy, andyan si Rica, okay, si Marcos. Marcos, yan, ganda ng pangalan ni McCoy, Marcos. Ayan, so Jaira, kumusta? Ah, Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ate Bibian, kumusta ang bawat isa? Sino pa ba? Ay, yan na si Nathan. Nathan, maayong gabi. Praise God. Yan si Nathan. So, ang ating topic sa gabing ito, under in the open heaven, na open heaven generation. Impact yung team kasi ng TGC sa amin ay Arise and Shine at pinagdugtong ko yung team ng kabuuan ng SCB's Open Heaven Generation. Impact, hindi lang siya galing SCB, ito ay galing pa sa Isaac Network o kaya galing pang Malaysia kay Dr. Jonathan David, yung pinaka-mentor ng mentor namin, you know. So, Open Heaven Generation from Malaysia down to the Philippines hanggang sa mga network na ganito. And I thank God that this is the year of Arise and Shine, Open Heaven Generation sa bawat buhay ng bawat isa. Amen po ba? At kunin niyo po yung mga points ngayon, pag mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. And I do believe that the best is yet to come. That this is the year kung saan inaayos tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Ang ating topic ay being matured in prayer and fasting. So, itong topic na ito, Pastor Jovan, being matured in prayer, personal binigay sa akin ni Lord. At habang nagbulay-bulay ako tawag dito, this month, sabi ko, Lord, ano pa yung mga bagay na hindi namin nagagawa na gusto mong ipagawa? So, we do believe na si Jesus, bago siya mag-ministry, ay meron siyang pattern na laging pinapakita sa atin. Kaya ito yung pagbulay-bulayan natin. At ang pattern niya, Jolan, ay Jesus, bago mag-ministry, lalo na papasok ng taon, lagi siyang nasa prayer and fasting mode. Amen? Prayer and fasting mode. So ang church ng TGC ngayon ay meron kaming 21 days fasting. Mag-start kami ng January 26, mag-end kami ng February 15. So mayroon kaming 21 days fasting. At nakikita ko na ay napaka relevant sapagkat yun ang most neglected ng maraming believers. Kasi most believers ngayon ay for eating ang gusto, kain, Jolan, puro kaon. So bago yan, let's read the scripture under ng being mature, under ng open heaven, being matured in prayer fasting. Let's see this text na pinagbulay-bulayan namin doon sa Baguio in Mateo chapter 3 verse 13 to 17 bago tayo mag-Matthew chapter 4. In Mateo chapter 3 verse 13 at let's see in the verse in the tawag dito sa NIV version, tingnan natin. Then Jesus came from Galilee to Jordan to be baptized by John. So saan galing si Jesus? From Galilee. At nariyan si Pastor Jemeline. Alam mo, Pastor Jobat, it took for Jesus 8 days para makapunta dyan sa lugar na yan. Because si John ang pinaka-carrier ng now word, the time. So we do believe at kung tingnan niyo po yung pattern ni Jesus, at anong pinapakita ni Jesus John, pinurso niya po talaga mapuntahan si John. At ang may word nga doon sa amin, ang aming mentor, you yourself qualify yourself, not others. Ikaw mismo magka-qualify. At si Jesus, dyan sa text, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Now, but John tried to deter him. Sabi ni John, wag, hindi ako karapat-dapat. I need to be baptized by you. Yun ang ibig sabihin ni John. And do you come to me? Verse 15. Jesus replied, let it be so. Now it's proper for us to do this to fulfill all righteousness. Tignan niyo po, si Jesus, meron siyang halimbawang pattern na pinakita sa atin dito. Never siyang nag-ministry na hindi nagpailalim sa isang tao. Yes, siya ay God, 100% God, and siya ay 100% man. But here in this context, Jolan, even Jesus has a mentor, at ang mentor niya ay walang iba kundi si John the Baptist. Sino si John the Baptist, Jolan? John the Baptist ay pinsan niya. Gaano katanda lang
Gaano ang agwat lang nila? 6 months lang mas matanda ito, si John the Baptist sa kanya. But Jesus recognized, acknowledged that John the Baptist was the carrier of the current, the now fresh proceeding word, the time. At tingnan niyo po, sabi sa verse 15, Jesus replied, let it be so. Now, it is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Verse 16, ano sabi sa verse 16? As soon as Jesus was baptized, he went up of the water at the moment. Sabi mo at the moment. Okay. Pag sinabing at the moment, heaven was open. I do believe. Nire-echo ko yung sinasabi ng aking mentor, ng aming apostolic covering. Ito yung moment mo ngayon. At the moment, heaven was open. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And the voice from heaven, this is my son whom I love, with him I will please. So when you do Jesus pattern ministry, kagaya ng ginagawa ni Jesus, bilang Diyos, given na, but bilang tao, Jesus pursued a man. Inaanap niya si John, pinuntahan niya si John the Baptist at pinakita dito kung paano si Jesus nag-submit at kung gaano siya ka-humble. Sabi ng aming mentor na si Pastor Wilbert, you cannot trust a man without a head. Pinaka-dangerous po ang pastor na walang nagme-mentor sa kanya. So in this text, papakita ko sa inyo, pastor, paano naging being matured in prayer and fasting. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi pwede tayong mag-prayer pero hindi tayo matured. So pinagsama ko po ito. So nakaraang taon ay ilabes ko po itong Siniris 23 part yata ito. But right now, dinadala ulit ako ng Lord, is relevant sapagkat nagpapasimula pa ng mga taon, we need to do this by the grace of God. I do believe with all my heart na kailangan ng bawat isang ito sapagkat ang mundo ay bandaraya. Now, let's see. Tingnan niyo po. Ano ating topic? Being matured in prayer. So after this baptism, after this conversation, ang sabi ng Ama, this is my son whom I well pleased. Pagdating sa verse 4, chapter 4 ng NIV version, after that po, ito po nangyari. Kaya sabi ni Pastora kanina, there's a two side of open heaven, the mysterious side and the glorious side. Pagdating dito po, parang mysterious. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. Amen? To be tempted. Sino daw? By the devil. So merong pattern dito na nilagay sa akin ng Panginoon bilang nagme-mentor sa inyo, merong ginawa si Jesus because Jesus knows after niyang ipursu ang man, after niyang pagpamentor, after niyang bago siya malang sa ministry, meron talagang temptation. At alam ni Jesus ang gagawin. Tignan mo, Pastor Jamalin. After no nangyari, verse 2, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Merong ginawa ang Diyos. Merong ginawa si Jesus. Nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. And the rest is history. At dito natin nakita na ang unang mga sinabi, then the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell this stone to come to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceed in the mouth of God. Amen po ba? Sabi ko, maginig, yan po yung una kong nakita na ang Jesus Pattern Ministry, Irish, pakilagay nga, the Jesus Pattern Ministry, ipa-flash na lang ni Iris, ay ito, una, pwede siya interchangeable, pwedeng, kasi nilagay ko dito, una, preaching about the kingdom of God, and then prayer and fasting, intimacy with the Holy Spirit, casting out demon, deliverance, healing the sick, evangelism, discipleship, and sending. This is the Jesus Pattern Ministry. So, Jesus, bago siya mag-preach, o sabi ko, interchangeable ito, pwedeng mauna yung prayer and fasting, but under in the concept of the kingdom, makinig, Jesus hindi po siya nag-ministry na hindi siya galing sa prayer and fasting. Nakikinig po ba kayo maigi? Kasi iba po yung nagmamature sa prayer, iba po yung nagpipray. Sabi ko, iba yung nagmamature sa prayer, iba yung nagpipray.
Kailan ko ba ito sinabi? Kahapon lang yata. Thursday sa aming intimacy with the Holy Spirit. Tingnan niyo po. That's why sa gabing ito, under in the open heaven generation, arise and shine, being mature in prayer, tandaan niyo ito, kunin niyo ito, picturean niyo, at kayo na bahala mag-expound. Number one, kill the things that is killing you. Patayin mo, tama ba? Tulungan niyo ako, patayin mo yung pumapatay sa iyo. Papatayin mo yung mga bagay na pumapatay sa iyo. Tama po ba? So, aminin man natin sa hindi, napakadelikado sa isang kagaya natin magpapasimula sa taong ito na hindi tayo galing sa pagiging matured sa prayer and fasting. We need to do that kasi that's the Jesus Pattern Ministry. Sabi ko that the Jesus Pattern Ministry, kill the thing that is killing you. Patayin mo. Ano yung mga bagay na yon, mga laman. At sa gabing ito, at sa kabuuan ng TGC, kaya ako sila pinapa-attend sa biyaya ng Lord sapagkat para hindi ako mahirapan sa araw ng linggo na magbaba. Kaya palang binababa ko na sa lahat ng TGC family na ito ang ating gagawin. Kill the thing that is killing you. How? By prayer and fasting. Because aminin man natin sa hindi, makinig, Jesus ay nagfasting. So kung sino tayo hindi magpapas ngayon? From Old Testament, mula kay Moses to the Elijah, Elisha, lahat ng mga prophet, sila Esther, sila Daniel, they pass. Amen po ba? At pagdating dito kay Jesus, nagfasting pa rin siya. At sa panahon, at nakita ko yung gaano ka-epektibo. Kill the things that is killing you. Amen po ba? Patayin mo. Amen po ba? Huwag mong hintayin ikaw ang patayin yan. If the truth shall kill them, let them die. If ang truth shall kill them, let them die. Ang alin yun? Ang yung laman. Next mong Irish. If the truth shall kill them, let them die. Kaya nga, ang sabi ng Lord, Pastor Jovan, Jaira, sa bawat isa na nandito ngayon, ang sabi ng Panginoon, if you will continue in my teaching, you will know the truth, and the truth will set you free. If you will continue the teaching, if you will continue in my teaching, you will know the truth and the truth will set you free. If the truth shall kill them, let them die. Dapat mamatay po ang ating laman. Ang laman po ang dapat mamatay. Sa pagmi-ministry, dapat patay ang laman. Ang merong verse yung ginagakamali. Sabi nila, don't trust, huwag kang tatrust sa flesh. Don't trust in the flesh. Tingnan mo. At in Galatians chapter 4 verse 19, tingnan niyo po, Galatians 4 verse 19, ang sabi, my little children, for whom I labor in birth, again, until Christ is forming you. Ganito po katindi ang ating mentoring MD, mentoring discipleship na ating ginagawa. Ano daw? Until, my little children for whom I labor in birth again until Christ is forming you. Naulit na naman po nung kami nasa Baguio nila Pastor Jamalin. Gaano ba katagal ang mentoring? Habang buhay. Habang buhay palang mentoring. Nakikinig po ba kayo, Maigi? So, isa sa mga biblical ways, points by points na po tayo, Pastor Jovan, isa sa mga biblical ways na itinuturo ng Diyos para dito ay biblical fasting. Number 1, biblical fasting. Isa sa mga biblical ways na itinuturo ng Diyos para dito ay biblical fasting. Number 1, hindi ito ritual, hindi ito para i-impress ang tao, magpa-impress sa bawat isa. Ang ibig sabihin nito, Pastor Jamalin, dahil realignment kayo, nagpapasimula kayo, napagandang ito'y hakbangan ng bawat isa. Hindi ito hunger strike. Makinig, ito ay isang spiritual na disiplina. We discipline. Ito ay spiritual na disiplina na may malalim na roots, na ugat sa buong kasulatan, sa buong testament. Amen po ba? Hindi po siya basta nilagay lang. So, ano ang biblical fasting, Pastor Jovan? Ang biblical fasting, kung hindi pa kayo nagpa-fasting, kunin niyo po ito. At ngayon po, kung gusto niyo ng soft copy, Irish, nakikinig bang bawat isa? Kung gusto niyo ng soft copy, PM niyo si Irish, PM niyo si Micah, makinig, ipapabibigyan ko po kayo. Amen? Pastor, may bayad po ba yan? Wala. Kunin niyo po. Pwede niyo po, pero kasi gusto ko pong makatulong lalo sa inyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Sabi ko, palakpakan natin ng Lord. Pwede nyo i-PM si Irish. Si Irish kasi tagagawa ko ng PowerPoint. Amen po ba? Now, biblical fasting ay voluntaryong
pag-iwas sa pagkain. Voluntary o ilang uri ng pagkain at ang iba pang distraction sa loob ng isang takdang panahon upang ituon ang buong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsisisi, Jolan, pakikinig, at ano pang next niyan? At pagsunod. That's the real biblical fasting. Voluntary. In fact, ang real fasting, hindi ka nagpa-fasting dahil ayaw mo lang kumain. Real fasting is more ka sa word, makinig, more ka sa prayer, at meron kang gustong gawin. Ang alin is to please God. Biblical fasting is to please God only. Nakikinig po ba kayo maigi? Is to please God only. In the next slide, anong sabi diyan? Sa simple fasting, pakinggan niyo pa din. Sa simple fasting, fasting plus prayer equals spiritual alignment. Kung gusto mo ma-align ang church, I'm not just talking to you, I'm talking to all TGC family. Start from me, down sa elders, hanggang sa pastoral staff ng church na ito. Sinabi ko nga sa kanila kapon, grabe ang pagka-strong ng word na sinabi sa akin ng Panginoon. Anak, mag-prayer and fasting kayo. So, di ako makatanggi kay Lord. At ito po ang aming direction ngayon. Fasting plus prayer equals spiritual alignment. The best na magbibigay ng direction. Amen. Ang mentor ay second hand lamang. The best na magbibigay ng direction, walang iba kundi ang God, Holy Spirit. At saan natin makikita ang spiritual alignment, Jolan, Jaira? Through the simple fasting and prayer. Fasting without prayer, ang tawag lang po dyan is skipping meals lang. So makinig, dapat lagi tayo mayroong babad sa panalangin. Sabi ko, babad sa panalangin. Nakikinig po ba kayo maigi? Nariyan po ba kayo? So, hindi pagkain ang sentro ng fasting. Slide mo nga, Iris. Sabi ko, hindi pagkain ang sentro ng fasting. Kaya in-encourage ko lahat ng TGCI, sana'y makahabol yung iba. Hindi pagkain ang sentro ng fasting. Ang sentro ng fasting ang Diyos. Amen po ba? Amen. At walang magandang pattern dito, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus po ay, yes, mentor niya si John the Baptist, ang kanyang pinsan. Makinig. But Jesus, when comes sa direction, makinig, alam niya ang kanyang gagawin. He go to the wilderness and pray. Amen. Palakpakan po muna natin ang Lord. So, kailan nagsimula ang fasting? Tingnan natin ang view. Amen. Benefit ba sa inyo ito? Magpabuto nga daw kayo ng heart. Benefit ba? Kailan nagsimula ang fasting? Sa Old Testament, pakinggan nyo kung maigi, sa Old Testament, ang fasting ay may makikita pa mula sa simula ng saysayan ng bayan ng Diyos. Amen po ba? So, wala pa pong bagong tipan ay in-exercise na po nila ito. Pinapractice po nila ito. So, saan nagsimula? Ng kasaysayan ng bayan. Moses, nag-fast po siya ng 40 days and 40 nights habang tinatanggap ang Ten Commandment o ang laws. Amen po ba? The law. Next, anong sabi dyan? Anong sabi? So, ano sabi? So, he was there with the Lord for 40 days and 40 nights. He neither ate or di siya kumain ng bread nor drank water o uminom ng tubig. And he wrote on the tablets the word of covenant, the Ten Commandments in ESV version. Pangalawa, babanggitan natin yung mga example. In Israel, sa Israel, mga pastora, nagpas sa panahon ng pagsisisi at pagbabalik sa loob. Napakagandang pasimula ito, Pastor Juban, sa inyo. Hindi pa huli, January pa lamang. I encourage you, hindi ko naman sinabi na kayo, pero kung gusto nyong i-copy, walang masama. Pero ang direction sa akin ng Lord ngayon sa TGC family ay 21 days po kami magpapas. Okay, amen po ba? Israel nagpas sa panahon ng pagsisisi. Tingnan niyo po, Judges 20:26. Then all people, sabi diyan, then all people of Israel, go Irish, the whole army, so lahat ng army nila went up and came to the Bethel. Bethel means the house of God. And wept. Amen po ba? The house of God. At umiyak. Then sat there before the Lord and fasted that day until evening. Amen. Purihin ng Panginoon. Tingnan natin sa buhay ni David. Kung paano si David naman nagpas. David nagpas bilang pagpakumbaba at paghahanap ng awa
ng Diyos. So David knew paano i-please si Lord at paano hanapin ang Diyos. Amen pa, through prayer and fasting. Si Esther, sa panahon that time, anong ginawa ni Esther? Esther at ang buong Israel, nagpas bago humarap sa hari. Alam niyo po ba, life and death po ang mangyayari kay Esther. That moment. But Esther, tinan niyo po ang context niya, verse. Then Esther told them to reply to Mordecai. Mordecai, go, gather all the Jews to be found in Susa and hold fast on my behalf. Malaki pong nagagawa ng prayer and fasting. Si Daniel, anong ginawa ni Daniel? Tingnan natin. Daniel, anong ginawa ito? Itong tinatawag ng karamihan ng partial fasting. Daniel, partial fast ay, anong gusto niyo mangyari? Partook ng karunungan, fresh revelation. In those days, Daniel, was mourning, for 3 weeks. So 21 days po yan. I ate no delicacy, no meat or wine enter my mouth. So 21 days. So may pattern po ang ating prayer. So ano pong pinapakita po dati ng Lord dito sa atin, mga ka-MD, mentoring discipleship? Makikita rito na ang fasting, makinig, ay may kaugnayan sa repentance. So repentance is not just ikaw ay nagsisi, kundi, makinig, kundi bumabalik ka sa ulirat na you go back to the original plan, purpose na intent sa iyo ng Diyos. So kung ikaw ay pastor, kailangan mong mag-prayer and fasting. I'm talking to myself too. Amen po ba? Kinakausap ko yung sarili ko habang ako'y nagtuturo sa inyo. Amen. Sabi ko nga sa mga leaders ko kapon, sa kanilang lahat, kapag hindi nyo nakita sa akin na hindi ako wag nyo yung gagawin. Sapagkat leader, show ay example first. So may kaugnayan sa repentance. Ano pa? Ginagamit sa major turning point ng church, konektado sa pakikinig sa Diyos. Pastora Jameline, tingnan niyo po. Kaya nga, huwag tayong magulat, ipang mga leader natin ay walang kabuhay-buhay sa pagdating sa word because makinig, buhay ang laman. So paano patayin yung pumapatay sa iyo? Prayer and fasting. Palakpakan po natin ang Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Konektado sa pakikinig ng Diyos. Sa New Testament, tingnan natin ang pinakamagandang pattern. Sinong pinakamagandang pattern? Jesus nagpas siya, Rika, ng 40 days and 40 nights. Bago simula ng kanyang ministry. Kaya nga, mayroon akong assignment sa inyo. Basahin nyo yung Matthew chapter 4 bago si Jesus nag-preach about the kingdom, Pastor Jaban. Jesus led by in the wilderness by the Holy Spirit to be tempted by the devil, and Jesus passed, Pastor Jaban. Pagkatapos niya mag-pass, there's a 3 kind of temptation. Pagkatapos ng verse 11 ng Matthew chapter 4 verse 11, doon mo makikita, Pastor Joban, sa verse 17, and Jesus began to preach about the kingdom of God. Pero hindi po siya nag-preach about the kingdom of God nang hindi siya galing sa prayer and fasting for 40 days and 40 nights. Amen po ba? So makinig, ibig sabihin nagsasalita ba si Jesus that time? I do believe I do believe with all my heart, malamang hindi siya nagsasalita ng 40 days and 40 nights. I do believe with all my heart, sa loob ng 40 days and 40 nights, nakikinig siya because real prayer is listening to God. Amen po ba? Real prayer is listening to God, not just not monologue, hindi lang basta communication, but real prayer is you are keep listening to God. You are aligning yourself, real prayer, you are aligning yourself with the frequency of heaven. So si Jesus po ay nagpas. So habang binabasa ko yung Matthew chapter 4, mula sa transition ng Matthew chapter 3, at nakita ko, Pastor Joban, bago niya Pastor Joban sinabi doon sa Matthew chapter 4 verse 19, doon sa mga unang disciples, sabi niya, come, follow me, and I will make you a fisher of men. But ang pinaka-context ng Matthew chapter 4 ay nakita natin kung paano ang Lord beginning Matthew chapter 3 nagbukas open heaven. Ang current, ang now word press revelation ay dala-dala ngayon ni Jesus. Kaya lahat ng sasabihin ni Jesus ay nangyayari. Why? Because galing siya, babad siya sa presensya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen po ba? Isang malakas po sa palakpak sa Panginoon. Kaya balikan ulit natin po ang Matthew chapter 4 verse 1 and 2. Then Jesus was led by the Spirit in wilderness to be tempted, and after fasting for 40 days and 40 nights, he was angry. And the next verse we see kung paano ginamit ng kaaway i-tempt
ang Panginoon, but God knows paano siya magtatagumpay. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. So, yung turo ni Jesus tungkol sa fasting, ano-ano ba yung mga turo ng Panginoon? And sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 16, and when you fast, do not look gloomy. Parang halatang-halata ka. Ano? Magiging sabi diyan, gloomy like the hypocrites. Matthew chapter 6 verse 16. So, hindi sinabi ni Jesus if you fast, kundi when you fast. Ulitin ko again. Next slide, Irish. Hindi sinabi ni Jesus if you fast, kundi when you fast. Ibig sabihin, Pastor Juban, pakinggan niyo ako maigi. Ibig sabihin, mga KMD, inaasahan niya na gagawin ito ng kanyang mga tagasunod. At sino mga tagasunod niya? Ikaw at ako. Noong nabasa ko ito, naunawaan ko ito, meron akong nakaligtaan na gawin every year. And I by the grace of God, every year na namin ito, pagpasok ng January, every year namin ito, may apply sa church for the 21 days fasting. Wala akong kausap. Ulitin ko again ha, sabi niya, when you fast, Pastor Juban, hindi sinabi ni Jesus, if you fast. Kung hindi, ang sabi ng Panginoon, when you fast. Ibig sabihin, inaasahan niya na gagawin ito ng kanyang mga tagasunod. At sino mga tagasunod? Ikaw at ako. So ang tanong, benefit po bang bawat isa? Nariyan po ba kayo? Sige, isa pa nga pong pabuto, pa-like dyan, para narinig ko kung kayo nandiyan. Amen po ba? Tingnan niyo po, utos ba ang fasting or optional lang? Amen? Utos ba ang fasting or optional ba? Pakinggan niyo kung maigi. Ang fasting, number one, ang fasting ay hindi legalistic. Hindi po siya legalism o legalistic command na parang checklist. Pero ito ay clear, what daw? Biblical expectation. Amen po ba? Next slide mo, Irish. Ano sabi diyan? Hindi ito para maging righteous sa harap ng Diyos. Wala pa, Irish, hindi ko nakita. So, hindi ito para maging righteous sa harapan ng Diyos. Makinig? Kundi dahil kailangan ng tao ang spiritual discipline. Kailangan ng tao ang spiritual discipline. Iyon po yung katotohanan na dapat natin makita na ang being matured in prayer and fasting, kailangan ng tao ang spiritual discipline. Madaling malunod ang puso ng tao sa distraction. Amen. Madaling malunod. May mga bagay na hindi malinaw hanggat hindi ito tumatahimik sa harapan ng Diyos. So bilang tayo yung mga leader na tayo lagi sa unahan, kailangan natin itong pag-alabin sa ating puso. Ang fasting ay expression of dependence. Ay sabayan mo ako. Of dependence, hindi paraan para manipulahin ng Diyos. Hindi tayo nag-fasting para pagalawin ang kamay ng Diyos. Mali po yun. Makinig, hindi paraan para manipulahin ng Diyos sapagkat kailanman no one can manipulate God. Nakikinig po ba kayo maigi? Sabi ko, no one can manipulate God. So, ang tanong, next slide, bakit kailangan ng biblical fasting? Irish, go. Bakit kailangan ng biblical fasting? Para i-align ang puso sa Diyos. O, Diyos yan, Diyos. Pasensya na kayo, Irish. Sa Diyos. Amen po ba? Ang biblical fasting, ito yung time, Pastor Emery, Pastor Juan, para i-align ang puso. Walang pwedeng mag-align nito. Makinig, una ang Diyos, pero dapat gustuhin mo. Para ipakita humility sa Lord. Hindi ako sapat kung wala ang Diyos. Yung po katotohanan. Para mas marinig ang tinig ng Diyos. Yan po biblical fasting. Para mas klaro mong marinig sa too much eating, too much scroll, too much Facebook, too much ML, too much TikTok, too much Instagram, makinig. Nakakapurol. Ano pa? Para putulin ang kontrol ng laman, 4 and 5. Para putulin ang kontrol ng laman ng flesh. Amen? Para maputol. Panglima, para simulan ang season o taon na ang Diyos ang lead at hindi siya backup plan.
So the best thing na gagawin natin ngayon, January pa lamang, mag-decide na kayo kung ilang araw kayong magpapas. Amen? Ilang araw kayo. So, Pastor, yung 21 days nyo ba? Ay ano yan, sa amin po, dahil marami nagtatrabaho sa amin, sabi ko sa kanila, kahit 1 meal. At meron ako mga prayer item na mga books na babasahin at sinend ko na nga sa kanila ngayon. Para same uniform kami na nagbabasa at meron kaming gagawin na every gabi, nagsisend kami doon ng aming mga, send namin lahat doon ng aming mga nabasa at ng aming mga soft reflection, devotion para same frequency kami. Amen po ba? Puri ng Panginoon. Nariyan po bang bawat isa? Church, nariyan po ba kayo? Sa fasting, maginig ha, sa fasting, sabi yung fasting, hindi siya nasa gitna, hindi sa dulo, siya po ang una. Una po dapat ang fasting kasi may Jesus Pattern Ministry, Pastor Giban. Amen. Pangalawa, fasting bilang paraan ng pakikinig sa Diyos. Alam mo yung mga Israelite, especially sila Moises, kung gusto nila ng direction, ng fresh, current, now word revelation, Jaira, makinig kayo maigi, nagpapas po sila. At to be honest, I'm straightforward na sasabihin ito sa lahat ng worship team. Makinig, you need to pass. Because we are standing at the same platform. Mag-fasting ka. Amen po ba? At kailangan mag-fasting ka, makinig. Punong-puno ka dapat ng word at ng prayer. So makinig. Kapag busog ang laman, madalas tahimik ang espiritu. Kaya ang gawain ng prayer and fasting is patahimikin ang laman, not just patahimikin, patayin ng laman. Amen po ba? Prayer and fasting, kill the flesh. Yun po ang job ng prayer and fasting, patayin ang laman. Sapagkat ang laman po ang pinakamortal ng kaaway. You know? Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Do not be led by the be led by the Spirit and you will not gratify for the lust of the flesh. So, ang fasting, makinig, ang fasting, makinig, ang fasting ay hindi nagpapalakas sa Diyos. Makinig, pinapahina nito ang ingay ng sarili. Kapag ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng Lord, ito napansin ko, Pastor Jamalin, makinig kayo maigi. Makinig, hindi pa kami nagpapasimula ng prayer and fasting. Nagdesisyon pa lamang ako, nagdesisyon pa lang ako. Kasi sa 26 kami magpapasimula. Nagdesisyon pa lamang ako after ng anointing of the Holy Spirit 26 kami magpapasimula. Nagdesisyon pa lamang ako na mag-prayer and fasting ng church. Ramdam ko yung klarong salita ng Diyos, yung pangungusap ng Panginoon, not just for me, but for the whole church. And I do believe with all my heart, makinig, the best is yet to come sa kabuuan ng TGC at sa kabuuan ng MD na nakapakinig ng salita ng Diyos sa gabing ito. All the glory belongs to God. Amen po. Palakpakan niyo po ang Diyos. Amen po ba? So sa fasting, mas nagiging aware tayo sa word. At Pastor Jamelin, pag ikaw ay nagpa-fast and pray, mas klaro ang fresh revelation. Sabi ko nga, ang fasting, andun na Irish, balik mo Irish. Ang fasting, sa fasting, mas nagiging aware tayo sa word. Amen po ba? Mas klaro ang revelation. Tunay po yan. Mas malinaw ang conviction at mas madali tayong sumunod. Amen. Sapagkat alam mo kung bakit namamatay ang laman. Amen po ba? Namamatay ang laman. Ano pa? So, hindi lang pagkain ang iniiwasan sa biblical fasting is more than food. So, kasama rin ang, number one, isa-isay natin, Jaira, I do believe nagpa-fasting kayo. Isa-isay natin, social media, entertainment overload, unnecessary business, habit na humihila palayo sa Diyos. Ito yung mga bagay na kailangan natin ding makita. Baka mamaya nagsasabi ka, nagpa-fasting ka, babad ka pa rin sa social media. To be honest, mahirap para sa akin yun. Pero makinig, sa 26, makinig, I need to pay the price. Oh, tilaw nyo. Lalo na pag ikay God bless araw-araw. Ako parang mahilig talaga ako mag-post. Makikinig po ba kayo? Sige. So, anuman ang kumakain ng oras, atensyon, at affection mo higit sa Diyos, iyan ang pwedeng ipas. Yan ang dapat mong ipas. Nakikinig po ba kayo maigi? Walang kausap. So,
Step by step sa biblical fasting, linawin natin bago ako magtuloy-tuloy sa prayer kasi inuna ko talaga yung fasting. Linawin natin ang purpose. Hindi para i-impress. Hindi para magpa-impress. Uy, galing naman nila, pastor. No, 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 no. Hindi para magpa-impress. Hindi para may i-post. Hindi ganoon ang prayer and fasting. Amen po ba? So, So, bakit ako magpapas? Ano ang hinahanap ko sa Diyos? Yan po yung mga tanong na dapat ikaw mismo ay klaro. Picturean niyo po. Okay? Bakit ako magpapas? Ano ang hinahanap ko sa Diyos? Amen po ba? Pangalawa, piliin ang uri ng mga fasting. Ilalatag ko lang, Pastor Juban. For the sake sa mga alam na, pero sa mga di pa alam, kunin niyo ito. Number 1, Makoy, tingnan niyo po, Rika. Piliin ang uri ng fast. Full fast. Amen po ba? Full. Tubig lang. Nakalagay ba dyan? Tubig lang. Pangalawa, partial fasting. Certain food lang. Ang tawag po dyan ay Daniel fast. Or 1 meal. Yan po yung atin. Time-based fast. Sunrise to sunset. Isang araw lang po yan. Ano pa? Activity fast, pagkain, or plus distraction. So yan po yung mga klase pa. So anong gagawin natin? Mag-set ng tagal. Gano'ng katagal? Tingnan natin. Para tinutulungan ko po kayo maglagay. Number 1 days, 3 days, 7 days, 21 days, and 40 days. So kami po, dito po kami sa letter D. 21 days. So after nito mag 21 days, I pray na magawa namin yung 3 days, 1 days, kahit papaano sa isang linggo, ay nakakapag-pass. Amen po ba? Tingin kayo, Pastor. Tingin kayo, Pastor. Ganito ka-importante na ang nagli-lead sa church or ang nangunguna sa church ay kinakausap siya ng Panginoon kung saan dadalhin ang iglesia ng Diyos. That's why Jeremiah 3 verse 15, ano sinabi, Irish? Then I will give you shepherd after my own heart who will lead you with knowledge, understanding. Ang tanong ko, nakakuha ba kayo ng knowledge? Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? Pabuto ulit ng heart. Pabuto ulit. Amen po ba? Now, let's go. So, in Matthew chapter 16, we gonna touch the being matured in prayer. Tingnan natin ulit ito, Pastor Jovan. But what about you? He asked. What do you say I am? So si Jesus ay nagtatanong na dito. At kung babasahin mo yung context na ito, ay napakahalaga. Sabi ko sa Matthew chapter 15, katakot-takot ang mga rebuke na binitawan ni Jesus sapagkat mga hipokrito mga tao ito. And here comes si Jesus with the disciple, kasama niya mga disciple dito. What about you? He asked, what do you say I am? So pag wala kang personal na paying the price kay Lord, makinig, there's no fresh revelation. Tingnan niyo po, Simon Peter answered, you are the Messiah. Makinig, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah. Anong sabi? Son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood. But what daw? Sabay-sabay, but what? But by my Father in what? Heaven. So, makinig. Sa tuwing ikaw ay malapit sa Diyos, sa Panginoon, lalo nito si Peter, ang Ama ay kinausap si Peter at klaro ang kanyang na-receive na revelation. So you are the Messiah, the Son of the living God. At ang sabi ng Lord, ang Lord mismo nag-confirm. Tingin kay Pastor. Pagka ikaw ay galing sa, makinig, sa current word, sa fresh revelation, makinig, klaro ang revelation sa iyo at may confirmation. Verse 18, tingnan nyo ito, Pastor Jovan, 18-19. Pakilagay, Irish. 18-19, boom. May na ang 18-19. And I tell you that you are Peter. On this rock, I will build my church. Tingin. Kasi papasok na tayo doon sa being matured in prayer. Tinas ko po talaga muna yung fasting. I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. Now, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So ang ibinigay sa atin ng Panginoon in the realm of itong dimension na ito, walang iba kundi yung keys of the kingdom. Ang sabi, anuman ang ating ipagbabawal dito sa lupa, Tagalogin mo, Irish. Boom, Tagalog, 18-19.
At sinabi ko sa inyo, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Amen po ba? At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Kaya nga ang church, we are, makinig, ang church na itinayo ng Diyos, walang sino mang pwedeng magsara. Palakpakan mo ang Diyos. Amen po ba? At ang sabi diyan, Pastor Juban, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Jaira, ang mga susi. Jaira, makinig. Ano ibinigay sa iyo, Jaira? Jaira, tingin ka nga. Ano ibinigay sa iyo? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. So ang binigay sa iyo, Jaira, ng Lord ay keys, hindi lubid. Ang ipagbawal mo sa lupa, Jaira, ay ipagbabawal sa langit. At ang ipapaintulot mo sa lupa ay ipapaintulot sa langit. Natingin, saan mo yan gagawin? Sa daigdig ng being matured in prayer and fasting. Nakikinig po ba kayo, Mikey? So, ang ibinigay sa atin ay keys of the kingdom. At ang meaning ng keys, sila Pastor Juban narinig nito. The word keys means access. Pag ikaw ay may keys, meron kang, kaya nga makinig. Ang keys means access, ownership, you own. Amen po ba? That's the word na keys. At ang the word keys means the laws and principle of God. Nariyan po ba kayo? O, tingnan natin para magkukonfirm yan. Sabi ng iba ng mga pilosopo na hindi na medyo nanlilibak. Ang sabi, kay Peter sinabi yan. How about this? Matthew 18:18. Read. Ano sabi? Matthew 18:18 Tagalog. Matthew 18:18. Tandaan ninyo, pakinggan nyo may ha, ano ba ang ipagbabawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ano mang ipinaintulot nyo sa lupa ay ipapaintulot sa langit. Saan yan? Saan yan galing? Sino kinausap yan? Mga disciple din. So hindi lang ito para kay Peter, kundi para sa atin lahat. Tandaan ninyo, tingnan niyo po, kung ang dalawa sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa sa paghihingi ng anumang ipagkaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Pastor Juban, tingin kayo. Makinig, kahit dadalawa lang kayo sa intimacy with the Holy Spirit niyo or sa prayer gathering niyo, mag-pray kayo kapatid. Sapagkat ang sabi, makinig, tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo nagkaisa dito sa lupa, dito sa lupa sa paghingi ng anumang, ito ay pagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Kaya lang, tingin, Satan knows how to distract the believers. Pag po konti lang umatin, parang wala kang ganang mag-pray. Pero the Bible, clear as a crystal. Makinig, dalawa lang. Amen po ba? At ang sabi, tingnan niyo po yung pangako, at ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Verse 20, Pastor Jamalin, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, Rika, Makoy, naroon akong kasama nila. Amen po ba? We need to be matured in prayer. Minsan, nalulungkot tayo pagka tatlo lang, lilima lang, parang ayaw natin mag-pray. Hello, sino bang kausap natin? Yung katabi natin, ano? Si Lord. At ang sabi ng Lord, kung ang dalawa sa inyo. Amen po ba? Kung ang dalawa sa inyo ay nag-matured, sa being matured in prayer, ang sabi ng Panginoon, ipagkakaloob ko sa inyo, ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, Pastor Jamalin. Naroon ako, makinig. Dapat sensitive ka. Naroon akong kasama nila. Dito po sa ating kalagitnaan, I do believe with all my heart. In the realm of the Spirit, I do believe, nandito ang Panginoon. Alam nyo, habang nagsasalita ako ngayon, spontaneous po, parang hinuhugot po sa akin ngayon yung kapahayagan. Amen po ba? Yung paalala na nireceive ng bawat isa. Pakinggan nyo ako. Without intimacy with God, makinig, without intimacy with God, next Irish, without intimacy with God, our life feels incomplete. Feels incomplete. Without intimacy with God, our life feels incomplete. Kaya nga incomplete ka sapagkat, makinig, meron kang nakaligtaan. Walang iba kundi ang intimacy kay Lord. Pastor Juban, kunin mo ito kapatid. Kapatid, guard your intimacy with God. Above all else, Jaira, sa bawat isa na nandito, guard your intimacy with God. Moments with God bring movement and build momentum. Pakinggan niyo ako, Peggy. Don't trade the presence of God for performance. Huwag mo siyang iti-trade. The presence of God is heaven to me, sabi ng isang kanta. Amen po ba? Ang heaven ay hindi magiging heaven
kung wala ang presensya ng Panginoon. Kaya siya tinawag na langit sapagkat naroon ang presensya ng Lord. Kaya tinawag ang impyerno dahil wala ang presensya ng Panginoon. Ang impyerno hindi tinawag na mainit. Makinig, kunin niyo ito. Ang impyerno hindi tinawag na mainit na lugar dahil impyerno. Kaya ang impyerno tinawag na mainit. Makinig, may uod na bubuhay sapagkat doon sa impyerno wala ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? So the heaven is heaven to me. Tingnan nyo, sabi ni Pastor Wilbert po sa amin, paano mo malalaman na open heaven ang naranasan mo? Tingin kay Pastor. Alam mo, yung tuloy-tuloy na current word, fresh revelation, anointing, wisdom, nanggagaling kay Lord, mamamangha ka. At kahit isang oras ka na nung nakaupo, punong-puno ka ngayon ng kagalakan. Amen. Punong-puno ka ngayon ng presensya ng Panginoon. Masasabi mo, Lord, oh, this place is the atmosphere of God. The heaven is here. Amen po ba? O palakpak po muna kay Lord. Kaya nga sa church, turuan niyo ang bawat isa. Starting today, Jaira, na-stock kita na isang araw. Makinig, pagpasimula kayo ng tama, habang maliit pa ang church, pasimulan niyo tama. Turuan niyo silang mag-fasting. Turuan niyo silang lumakad ayon sa Jesus Pattern Ministry. Amen po ba? Now, okay, let's go points by points. Napagpala po bang bawat isa? Pastor, value the inner work of God. Huwag kayong mainggit. Huwag kayong magkaroon ng selos. Bakit sila madami? Makinig, value the inner work of God. Because for you, para ikaw ay maging effective sa labas, mayroong ginagawa ang Lord sa loob. Bagamat ngayon hindi mo nakikita, pero in the inner work, makinig, value the inner work of God. Number one, point by point. God is always more what? Interested in you. God is more interested in who you are becoming than what you producing. Inner work is slow, Pastor Jamalin. Quiet and often unseen. But it is the foundation for lasting fruit. Pundasyon po ito. If the inside is weak, the outside will eventually collapse. Okay, screenshot nyo po. Kunin nyo po mga leaders. Now, tingnan nyo po. Marami. Kaya kailangan natin mag-mature sa prayer. Many rushes for result. Gusto talaga nila kahit ng resulta. But makinig, many rushes for result while neglecting refinement or realignment. But God, listen, pastora, mga pastor, but God, leaders, but God shape character. Before He can showcase gift, what He forms within, you will sustain what He releases through you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Ang iba ay medyo makinig. He will sustain what is releases to you. Kaya nga huwag tayong magmadali sa ating mga result. Amen po ba? But God shaped character before showcase gifts. The best is yet to come. Amen. Next slide, please. Ano sabi dyan nakalagay? Welcome the process, Pastor Jamalin. Pastor Jamal, welcome the process that change your heart. Not just your habit. Pakinggan mo kumigay, Pastor. Not just your habit. Inner work secure outer impact. Outer impact. Amen po ba? Yung outer impact, inner work secure. Inom muna ako ng tubig. Amen po ba? Hallelujah. Next slide please. Ang sabi? An increase in attendance, mga pastor, does not automatically mean an increase in spiritual maturity or obedience to Christ. Why? An increase attendance does not automatically mean an increase in spirit. Kasi makinig, madaling magpadami, makinig, pero ampaw. Ayan, nandiyan si Pastor Jamalin. Narinig niya yung mga patotoo ng mga kuya sa SAB. They are 50 lang sila sa church, Jaira, Pastor Juan. 50 lang sila sa church. Pero ang kanilang tithes and offering, tingin, 2 million a year. Paano nangyari yon? Alam mong sikreto ng mga kuya Arnel, si Batibang ito, no? Nakita ko, nagpapas po sila. They are fasting at nag-increase ang kanilang buhay spiritual at ang buhay nila pinansyal nag-increase. Why? Alam nila kung paano sumunod. Amen po ba? Amen. Next slide please. Sabi, pakinig. A crowd can grow through what? Ano daw?
A crowd can grow through good music, program, charisma, or convenience. Sabay-sabay natin basahin. But the church, Jolan, but the church truly grows only when people are being transformed into what? Nakasi, into what? Disciples. Learning to obey Jesus, live holy lives, and make other disciple. This is my legacy. These are the legacy. Amen po ba? Amen. Siguro alam naman ng church namin, this is legacy. Glory be to God. Isa sa legacy ko, I am God bless araw-araw. Amen. Sabi pa nga namin, narinig ko yung mga kabataan dito, si Pastor God bless araw-araw, by shalom pa yan. Amen po ba? Next verse. Next slide please. Crowd measure popularity, but discipleship measure growth. Pag ikaw ay crowd, popular yan. Pero discipleship measure growth. A church may be larger. Amen. Size. A church may be larger size, yet stagnant in depth. Why? Because true growth is seen in transformed life, not filled seat. Maganda po pag marami, pero makinig. Alam naman po natin na hindi lahat ng marami malakas. Sabi ko, hindi yan marami matatag. Pero makinig kayo maigi. Kung naunawaan niyo po yung aking sinasabi rito, picturean nyo at magpabuto kayo minsan pa ng heart dyan. So the more Irish, the more we become mature, the more we become wise and obedient. The more na tayo ay nagiging matured sa prayer and fasting, the more we become wise and obedient to God only. Amen po ba? That's why tingin kay Pastor, accurate covenant to God and to the men of God and to the brethren. Tingin kayo sa akin. Kaya pag hindi ka accurate covenant to God, mahirapan kang sumunod sa nagpapastor sa iyo, sa nagme-mentor sa iyo. Mahirapan ka. Why? Because number one, makinig, hindi ka accurate covenant kay Lord. Si Jesus po, grabe ang kanyang pattern. Siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, but he obeyed the man of God, referring to John the Baptist. The more we become matured, the more we become wise and obedient. Spiritual maturity is not measured by knowledge, but by obedience. That's the real spiritual maturity. Sabi ko, yan pong real maturity, by obedience. Pastor Jamalin, mag-agree ka. Anong sabi sa atin? You yourself, you qualify yourself. You qualify yourself. Jesus qualified himself to John. Amen po ba? He qualified himself. Kami po, mga pastor, kami ang naghahabol sa aming mentor. Hindi ang mentor namin naghahabol sa amin. Ito yung katotohanan. Makinig kayo maigi. Kapag ikaw ang may kailangan, ikaw ang maghabol. Wala akong nakita. Makinig kayo maigi. Wala akong nakita. Makinig na si John the Baptist hinabol niya si Jesus. Wala. Jesus hinabol niya si John the Baptist. He took for him 8 days sa paglalakbay papuntang Jordan. 8 days para lang mapuntahan si John the Baptist at magpabautismo at mag-iwan ng accurate pattern sa atin ngayon. Amen po ba? Kaya kami, kahit nandito kami sa babiyahe kami papuntang Baguio para lang makita ang aming mentor. At mula nung araw na pagbaba namin ni Pastor Jamelin, Monday, Tuesday, sa Quezon kami ngayon. Ano, makinig kayo maigi. Magkano binayad namin? 4,000. Monday, Tuesday, 4,000 binayad namin. Ano kung bakit? Hindi ko sinasabi na makinig kayo maigi. Pero makinig. We qualify ourselves. Amen po ba? Kaya sa prayer and fasting, you qualify yourself. Pinapakita mo kayo, Lord, I qualify myself. Yes, tingin. Baka ma-misinterpret nyo. Yes, Jesus qualified the call. Yung tinawag. Amen po ba? Tama po ba? Pero, makinig, para ikaw ay pagkatiwalaan. Makinig, ipakita mo palalo sa Panginoon na Lord, I qualify myself. Sa pamamagitan ng sa pagpurso sa man of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nariyan po ba kayo maigi? So, makinig. Next slides please. Be careful. Be careful in doing a lot for the kingdom. But not doing enough time with the King. Mga pastor, leaders, I love you with the love of the Lord. Be careful, but not doing time with the King.
Mahirap mag-ministry. Sabay-sabay nga, mahirap mag-ministry kung walang intimacy. Amen po ba? Mahirap mag-ministry kung walang intimacy, Pastor Juban. Church, it's about time. We need to wake up. Nakakapangilabot ng laman, pastor, mga worship team, tingin kayo sa akin, nakakapangatal sa laman na ang lakas ng loob ng karamihan, sabi ni Dr. Mundro, ang lakas ng loob ng karamihan na pumunta sa platform sa unahan, magpaawit, magturo, pero hindi nila kayang patayin ang kanilang sarili. Hindi nila kayang i-close ang kanilang zipper. Hindi nila kayang i-close ang kanilang bibig. Sabi ni Dr. Miles Mundro, bago ka umakyat sa platform na yun, makinig, you need to pay the price. You need to kill yourself. Wala akong kausap. Sabi ko, you need to kill yourself. Let's go. Kaya pa ba? Kaya pa? So, guard your altars. Pastor Juban, mga pastor, guard your altars. Amen? More than platform. More than platform. Makinig. The collapse of your altars is the collapse of everything. Tingin. Bago mawala lahat bago manghina, ito naunawaan ko. Sa maagang kung meron na akong isi-secure sa buhay ko, pakinggan niyo kung maigi, is yung altar ko kay Lord. Guard your altar. Sabi, guard your altars more than platform. The collapse of your altar is the collapse of everything. Listen, God's presence is our top priority. In being matured in prayer, God's presence is our top priority. We need, hallelujah, we need a generation connected to God who will finish strong. We need generation. Kaya nga, sabi ko kay Pastor Gemaline kanina, bang nag-usap kami morning, sabi ko, sa 21 days fasting namin, I pray for the Surigao. Pinagpipray ko yung kagwait. Makinig. To be honest, tingin ko, Pastor, hindi lahat ng mga pastor, masakit ito ha, pero alam ko wala dito sa GC natin, wala dito sa MD natin. Hindi lahat ng mga pastor, makinig, prayerful. May mga pastor hindi na nagdi-devotion. May mga pastor ang nalakas din ng loob tumayo, pero hindi bukas ang kalangitan sa kanila. Mga talka sa laman, mga talka, mga matakot ka. Amen po ba? May higit ng pananagutan natin. Kaya nga, nung narinig dito sa akin, makinig, wala na sa akin yung pananagutan, na ipasa ko ngayon sa inyo. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo maigi? Tingin kayo sa pastor, ang nagbubukas ng lahat ng gifts at pagpapala, Pastor Juban, is prayer. Ang nagbubukas ng gifts, makinig, signs and wonders. Because para ang signs and wonders, tingin kay Pastor, para ang signs and wonders mag-manifest sa taong iyon, dapat yung nagpipray sa taong iyon ay prayerful. Matured sa prayer, not just praying. Why? Prayer is not based on feeling. Tingin kay Pastor, prayer, it is done through the Spirit. Kaya kung ano ang sinasabi ng Lord, kaya yung apostolic prophetic prayer, yun ang kailangan natin in the last days. Sabi ko po, yun ang kailangan natin in the last days. Now, there's a problem. There's a problem. Ulitin ko again, Jolan, if ang pastor ay walang alam at walang nagme-mentor at matigas ang ulo, huwag mong asahan na ang mga leaders mo, hallelujah, ay matino. Mas wala silang alam. Nakikinig po ba kayo maigi? So, ito po, no to ignorance. Why? Bakit? No to ignorance. Because, Jolan, your ignorance is blocking your success. And I do believe with all my heart, pag mayroong ganitong nagme-mentor, partok and partake, sabihin mo, Lord, akin ito, akin ito, akin ito. Pag, alam mo, pagka pumupunta kami sa mga seminar, sa mga Baguio, we pay, at sinasabi ko, Lord, akin ito, itinitreasure ko ito, Lord, i-deposit mo sa spirit ko. Why? Because ayaw ko maging ignorante. Because ignorance is a choice. And the greatest sin, the greatest defeat of the body of Christ or the man of God is being ignorance. Amen po ba? Satan is not the greatest enemy of all. He is a part, but the greatest enemy
ng believers is ang pagiging ignorante. Klaro po yung verse, Hosea 4 verse 6, tingnan mo Jolan. Amen po ba? Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for the lack of knowledge. Knowledge means light. Amen po ba? Light, knowledge means light because, makinig, because wisdom is light. Because you have a rejected knowledge, I will rejected you from being priest for me. So, listen, Pastor, paano mo sinasabi, rejected? Makinig, when you hear every Friday sa ating MD, you partook knowledge, but when you don't apply, how do you reject knowledge if you don't apply what you heard this night, sa gabing ito? Yun pong nireject yung maraming mga pastor, ang kinukuha lamang po nila itong masakit na katotohanan. Teaching. Pero pag hindi mo po ito in-apply sa iyong buhay, walang buhay po ito. Because you have rejected knowledge. Ang sabi ng Lord, I will rejected you from being a priest for me because you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. At ayaw ko pong mangyari ngayon na yung mga anak ko sa spiritual ay ma-forget because of me. At bilang pastor, this is my legacy. Mag-iiwan ako sa kanila na ang legacy ng TGC ni Pastor Sunny, ako ay God bless araw-araw and I obey God. Amen po ba? I please God more than man. Amen po ba? Napansin niyo po, pag po nagtuturo ako, whether sa seminar man, sa harap ng tao, at kahit sa MD, makinig, ito po ako talaga. Glory be to God. Ito ako. Amen po ba? Hindi mo ako mapapahimay-hinahon sapagkat yung Espiritu ng Diyos ay nararamdaman ko sa sarili ko na makinig, ito ka, unique ka. Wala kang, makinig, hindi tayo magkakapareho. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Listen, meron pa akong 15 minutes. Hanggang 9 lang naman. No? So, good and best thing is start. To the people who start acting the word of God, Pastor Juban. And prayer is a bridge, Pastor Juban, from your mess to God's rest. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Alam mo, habang nagpapatotoo si Pastor Jamalin, nag-uusap sila nung kami sa Baguio, napapakinggan ko yung buhay ni Pastor Jamalin. Sabi ko sa isip-isip ko lang, at kanina nga naulit ko, kanina ko ba naiulit yun? Naulit ko yata kay Hazel, kay Pauline, Pastor Jamalin. Sabi ko, ang buhay ni Pastor Jamalin, grabe ang pagka-grace ni Lord. Kasi ang buhay ng babaeng ito ay matinding pinagdaanan. Biruin mo, tinawag ka sa pagpapastor. Listen, pastora, kung makinig, magpakalago ka dito. And prayer is a bridge from your mess to God's rest. Amen po ba? Makinig. Glory be to God for being, sa pagiging humble mo, being teachable mo. Makinig. Ito po yung season kung saan ang new life as a sun will arise and shine, and there's an open heaven generation sa buhay ng bawat arasasan. Palakpakan na natin ang Panginoon, maging sa church. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Good and best. Why? Because itong pangako sa atin ng Lord. Ephesians chapter 1, verse 3. Tingnan mo, Pastor Jamelin. Irish, pakilagay. Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who bless us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Amen po ba? Yan po ang ating portion. Sabi mo, this is my portion. This is my portion. I am blessed with every spiritual blessing. Not some, with every spiritual blessing. The now word, the current word, the prophetic word, every fresh proceeding word. We are blessed in every spiritual blessing in heavenly places in Christ. All the rest. Okay, 10 minutes pa, 10 minutes. Amen. Tingnan nyo po, ang dami po nito. Alam mo, nagpapasalamat ako sa mga pastoral staff ko talaga. Lalo na sa buhay nito ni Tangkad. Pagkagaling pa niyang trabaho, alam niyo, glory be to God sa mga ito ha. Pagkagaling po niyang trabaho, sisend ko sa kanya sa Tuesday ng umaga, gagawin niya po sa hapon. Ginagawa po niya habang ako'y nagtuturo. Amen po ba? At I pray na bawat churches ay magkaroon ng katuwang inyong pastor. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, no man is greater than his prayer life. The pastor who is not praying is playing. Pastor, hallelujah, there's a strong word ito. Makinig. If the pastor or the worship team o lahat ng mga tumatayo, hindi nagdi-devotion, hindi nagpipray, makinig, sila'y naglalaro. The people who are not praying are straying, nagwawala.
Naliligaw. Makinig kaya kung ano nung pinaggagawa. No man is greater than his prayer life. Amen. I am what I am because, makinig, of the presence of God in the realm of prayer. Next slide, please. Irish, pakilagay. Ano sabi dyan? If Christ is not formed in people, we are not building the church. We are building a crowd. My job is may forma ko po sa inyo. Yulay para sa saan? Yulay pungpong. Sa buhay, makinig, si Kristo. Si Kristo, sabi ko po, si Kristo. Say amen habang kahit hindi ko marinig sa inyong kinuupuan. If Christ is not forming you, we are not building the church. We are building the crowd. At delikado pagka-crowd. I hope you are a church. Next slide, please. Anong sabi? Next slide. If the gospel is preached without teaching kingdom obedience, it builds church crowds rather the kingdom citizen. Church, wake up. Sabi ko, wake up. Amen po ba? Next verse. Next. A church can have excellent preaching. Pwede kang eloquent, accurate, magaling kang mag-English, spontaneous, loud and clear kang mag-English. Pakinggan nyo maigi. A church can have an excellent preaching, yet remain spiritually immature. Ano daw? Without discipleship. Saan nyo po narinig yung mga ganitong teaching? Sa discipleship, mentoring and discipleship po natin. Palakpakan nyo po ang Panginoon. Value nyo po ito. I-value nyo po ito. I-value nyo po. Ito po, isa sa pinakamahalaga. Balang araw, ikaw naman ang gagamitin ng Panginoon. Amen. Next slide, please. Kingdom truth. God builds men in hidden place before public platform. Saan? Sa daigdig ng panalangin. Sa daigdig ng prayer and fasting. Before Jesus launched into the ministry. Pastor Jemelin, pwede sinasabi sa inyo. Pastor Juban, si Jesus nag-appear sa Bible in 12 years, sa 12 years na pumunta siya ng temple, right, Pastor Juban? Pero pagdating sa 12 years, Pastor Juban, hanggang 30, hanggang 29, silent ang Bible. And I do believe with all my heart, Jesus spent his life in prayer and fasting, nagbaba. Pagdating sa 30, pag edad niya ng 30, doon pa siya nagpasimula sa ministry. Amen? Hindi po siya nagmadali. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo maigi? Amen po ba? Okay, kingdom truth. Okay. Okay, ano yan? Sige, balik mo. Doon, balik mo sa isa. Kingdom truth. God builds men in hidden place before public platform. Next slide, please. God did not create you to be what? To be busy. He created you, Pastor Jamalin, Pastor Juban, Jolan, to be effective. Activity, purpose, led to exhaustion. Nakaka-exhaust. But purpose gives meaning to every moment. When you align your life with God's original intent. Sabi Dr. Miles Mundo, ba't naputol yan? Intent. Even a small action carries eternal significance by Pastor or Dr. Miles Mundo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo maigi? Now, hallelujah, praise God. Tingin kay Pastor. Who are you becoming in private when no one is what? Watching. Walang kausap. Sino ka daw sa private when no one is watching? Purihin ang Panginoon. Amen. Paki-picture po. Okay na po. Ito na po tayo. So, intimacy with the Holy Spirit or tinatawag ng iba, fellowship with the Holy Spirit, Pastor Juban. Being matured in prayer produce right thinking. Kung gusto mo tama ang pag-isip mo, lumago ka, magpakalalim ka sa pagiging matured in prayer, in fasting. Produce right thinking. Being matured in prayer produce right living. Nagiging tama ngayon ang galaw mo sapagkat lagi ka tama, galing ka lagi sa presensya ng Panginoon. Being matured in prayer, you have a contentment. Kasi ang totoong matured sa panalangin, ipinapanganak sa iyo ngayon yung kontentuhan. Now, ito mag-agree si Pastor Jamalin. Noong ako'y bago-bago pa, at ito yung katotohanan mga pastor, lahat ng seminar gusto ko puntahan, pero tama ang sinabi ng mga mentor. Pag ikaw ay nagkakaedad na, Pastor Juban, hindi na lahat ng pagkain ay kakainin mo. Nagiging choosy ka ngayon sapagkat sa totoo yan.
Habang tumatanda ka, marami ng bawal sa iyo. At pag ikaw ay nag-matured na kay Lord, nakakontento ka ngayon sa isang source na alam mo makinig na galing kay Lord. Wala akong kausap. Amen po ba? Ganito ka-importante. Ilan pa itong bond paper na ito? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Siguro, puputulin ko na. Diyan na muna. Makinig ba? Makinig kayo, makinig. Diyan na muna. Amen po ba? 8:53 na. Napagpala po ba ang bawat isa? Na-bless po ba? Jaira, if you want this copy, Pastor Juban, as Irish. Ituro nyo ito. Pwede nyo ituro. Kung sa intimacy of the Holy Spirit nyo, ituro nyo. Hindi ko pagdadamot sa inyo ito. Libre ko po itong ibibigay sa inyo. Jolan, you can ask this copy. Pwede nyo magamit. Makatulong kayo sa inyong pastor. Makatulong kayo sa inyong pastor. Amen. Yung pastor, ituro nyo. At kung gusto nyo din ng PowerPoint, amen, pwede nyo rin hingin na kay Irish. Isa sa nakita ko po ito, makinig. Kung tutulong ka na lang din naman, tulungan mo na ng todo. Amen po ba? So, excited ako with all my heart. Glory be to God. Ang heart po talaga namin mag-asawa, andyan naman kayo lahat, is tumulong sa church. Kasi alam ni Pastora Jamalin, napakahirap sa isang pastor na paulit-ulit na lamang yung tinuturo. Kailangan mo ng bago at kailangan mo ng mentor. Biruin mo, Pastora Jamalin, galing tayong Baguio, ito ang ibinigay sa akin ng Lord. Amen? Yung natanggap natin doon, Pastor Juban, yung tinanggap namin doon, nanganak ng ganito. Amen po ba? So meron pa akong 3 slide na hindi ko naituro, pero kung gusto nyo humingi na ng copy kay Irish, soft copy yan, ay pwede ko na ikaw pabigyan at i-continue ko po sa inyo ito, ituturo next Friday. Amen po ba? Amen. So, makinig, ang tingin sa akin, ang tanong ko ngayon, sayang ba ang pagpupuyat nyo, pagpapagal nyo? Sayang ba ang pakikinig nyo? Hindi. Sapagkat makinig, aminin man natin sa hindi. Tingin kayo sa akin, meron kang hindi nalalaman. Hindi lahat ay alam mo. Ako, Jolan, tingin ka sa akin, Bunso, yung nalalaman ko, kakapiranggot pa lang sa hindi ko pa alam. Tingin kayo ka, Pastor, yung nalalaman ko, Jolan, ito lang, oh. Ito pa lang yung nalalaman ko. To be honest, marami pa akong hindi alam. Kaya nga, makinig. Totoo yan. Kung isipin yung Pastor, kung ikaw ay ganyan, how much kami? Yun nga eh. Di ba? How much kami? Kaya nga gusto kong lahat tayo sa MD na ito ay mag-grow. At loobin ng Lord, makauwi kami, mag-meet tayo, amen, magpakalakasan tayo, meron tayong fellowship kahit one day, magpakalakasan lang tayo. We talk lang about God, and we worship the Lord. Amen po ba? So, may tanong ba? Pastor Juban, may tanong ikaw? Pastor Juban, benefit ba kapatid? Pastor Juban, buksan mo yung mic mo. Benefit ba? Pwede nyo bang i-apply sa church ni Pastor Jamalin? Yes po, Pastor. Hallelujah, praise God. Jaira, benefit ba? Pwede mo bang i-apply? Pwede mo bisayain yan, ha? Benefit? Praise God, glory be to God. Jolan, benefit ba? Pastora Jola, Pastora Jola. Jolan, benefit ba? Puri ng Panginoon. Magpapastora ka yata talaga, ha? Nadulas ako dun, ha? Puri ng Panginoon. So, purihin ang Diyos na buhay. So, church, hindi ko na kasi 9 na siya. Hanggang 9 lang talaga ako. 1.5 hour lang ako talaga magsasalita. But I do believe enough ito at excited akong i-continue ito next. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So magkaroon tayo ng breakout session. Breakout session. Breakout Okay session. po. Glory be to God. Alright. Tayo Amen. pong lahat ay mag-join na po sa ating breakout sessions.